Another day, another basketball stories na naman ang pagkukwentuhan natin. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang gagawin ng po ng Cleveland Cavaliers ang lahat ng kanilang makakaya para lamang makuha si Peyton Watson mula sa Denver Nuggets. At ang ibinulgar kung paano nga ba makukuha ng Lakers si Klay Thompson mula sa Dallas Mavericks. Kinumpirma na nga po ng NBA insider na si Evan Sidery na mas prioridad na nga po ng Cleveland Cavaliers na kunin si Peyton Watson ngayong offseason kesa kay Jonathan Kuminga. Naniniwala nga po ang Cavaliers na masakto si Watson sa kanilang lineup ngayong offseason at willing na naman nga po ang front office ng Cavs na kunin si Peyton Watson sa pamamagitan ng isang sign and trade deal na gagamitin nga po nila ditong kapalitan si Max Strus at ang kanilang 2031st round pick. Kagaya nga po ng napag-usapan natin, hindi na nga po nagkasundo ang kampo ni Watson at ang front office ng Denver Nuggets sa kanyang magiging bagong kontrata sa kanilang kupunan. Hindi rin naman nga po afford ng Nuggets na ibigay kay Watson ang hinihingi nga po nitong kontrata. Hindi katulad sa Cleveland Cavaliers na meron pang sapat na cap space na papermahin ito ng malaking kontrata ngayong offseason. Kaya malaki na nga po ang tsansa ng Cavaliers ang makakuha kay Peyton Watson sa isang sign and trade deal sa mga susunod na araw. Sa ibang balita naman, nagsimula na nga po ang buwan ng Agosto ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin naman nga po nakakaalis si Klay Thompson sa Dallas Mavericks. Kahit man sinabi na nga po nito na gusto na nga po niyang lumipat ng ibang team ay hindi pa rin naman nga po siya na-trade ngayong offseason. Pero nag-iba rin naman nga po ang kanyang sitwasyon ngayong araw matapos ilabas ang balita na kapag wala nga na pong magawang trade ang Dallas Mavericks kay Klay, ay mapipilitan nga po ang kanilang front office na i-waive o i-buyout na lang ang kanyang kontrata. Kaya kapag nangyari nga po iyan ay mas magiging madali na nga po para kay Klay Thompson na lumipat ngayong offseason sa Los Angeles Lakers. Matagal na nga pong sinabi ni Klay na gusto nga daw talaga niyang makapaglaro sa kanyang hometown na Los Angeles bago pa man siya magretiro sa kanyang career sa NBA. Ngunit mangyayari lang naman nga po iyan kapag na-buyout ang kanyang kontrata. Pero may paraan para naman nga po ang Lakers para mas mapadali ang pagkuha nila kay Klay. At ito nga po ay kung gugustuhin ng Lakers na i-offer sa Dallas Mavericks ang kanilang mga players na sina Dalton Knecht, Jared Vanderbilt, at ilan sa kanilang mga future draft pick. Kung magagawa nga po nilang tanggalin ang kanilang mga players na ito ay makakabuo nga po sila ng sapat na cap space para makuha ang kontrata ni Klay. Nag-average rin naman nga po si Klay Thompson ng nakaraang season ng 11.7 points, 2.1 rebounds at 1.4 assists per game sa kanyang 39.3% shooting sa field goal at 38.3% shooting naman sa 3-point line. Magagamit nga po nila yan bilang dagdag na scorer sa kanilang lineup lalo na sa kanilang bench. Kaya kung sakali man nga po na makuha nila ito ay mas makakagalaw nga po ng mas maayos si Luka Doncic sa loob ng court.